Sapul ni Jarius Bondo. Hanggang sa susunod na Sabado, muling abangan ang inyong batikang kolumnista at iskopero, Mr. Jarius Bondo, sa programa Sapul ni Jarius Bondo. On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Time check. It's 10 o'clock. 10 o'clock na. Gawing habit ang pakinggan at panoorin ang Health Habit sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Para sa mga self-paying o voluntary PhilHealth members, mas madali na ngayon ang pagbabayad ng kontribusyon na pwede nang gamitin ng SPA o Statement of Premium Account. Ang SPA ay kailangan para makapagbayad ang mga self-paying members katulad ng mga vendor, tricycle o jeepney driver, magsasaka, mangingisda, tindera sa palengke, pati na rin ang mga profesyonal tulad ng doktor, abogado, accountant, engineer o freelance consultant. Kasama rin dito ang mga OFW, maliban sa sea-based workers. Simula April 1, 2026, hindi na pwedeng magbayad kung wala ang SPA. Kaya importante na ihanda ito agad. Paano makakagawa ng SPA? Madali lang. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng SPA generator. Makikita ito sa PhilHealth Regional Offices at Local Health Insurance Offices. Online sa PhilHealth Member Portal. Pwedeng dumirekta na sa SPA Generator link na spagen.philhealth.gov.ph o QR code sa mga accredited collecting agents, PhilHealth Regional Offices at Local Health Insurance Offices. Gamitin lang ang QR code, ilagay ang tamang impormasyon at automatic na lalabas ang SPA. Pwede mo itong isave at ipakita sa teller sa susunod na pagbabayad. Saan maaaring magbayad? Sa lahat ng mga accredited collecting agents. Ang buong listahan ay matatagpuan sa link na ito. philhealth.gov.ph/partners/collecting/ o sa PhilHealth Regional Offices at Local Health Insurance Offices. Sa SPA Generator, mas madali, mas mabilis, mas maayos ang pagbabayad ng PhilHealth contributions. Ang PhilHealth ay kaisa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa hangaring maging malusog ang lahat ng Pilipino. Kaya aming pangako sa lahat ng miyembro, tuloy-tuloy ang serbisyo, papalawigin pa natin ang inyong benepisyo. Ako po si Dr. Edwin Mercado, Pangulo at punong tagapagpatupad ng PhilHealth. Ang PhilHealth ay bukas 24 hours, 365 days in a year, pati na sa weekends at holidays. Maaari kang tumawag sa kanilang hotline sa mga sumusunod na numero. Sa landline, 02-8862-2588. Sa cellphone numbers naman, 0998-857-2957, 0968-865-4670, 0917-127-5987 at 0917-110-9812. Kung gusto mong mag-request ng callback, mag-text lang ng PHI callback space mobile number na tatawagan space detalye ng inyong concern at isend sa mga cellphone numbers na nabanggit. Pwede rin magpunta sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at i-click ang click to call icon para makausap ang isang PhilHealth representative. Nandito lang ang PhilHealth
para tulungan ka sa anumang oras. Till the next 10 o'clock, make it a habit, makinig, manood at follow na sa Health Habit. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. Yung pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 3 at Aliw Broadcasting Corporation. Kayo ba'y nag-iisip ng tamang solusyon sa mga problema inyong sinapit? Mga mana kay Papa, anong dapat gawin? At kanino kayo dapat lumapit? Mr. Taxman! Mga baluktot ba'y gusto nyong labanan upang makatulong sa pamahalaan? Pero sino nga ba ang dapat takbuhan? Mga alam ninyo'y may mapagsumbungan. Mr. Taxman! Mga katiwalian ay nais mong alisin pero sa marami ito ay di pansin. Pero sino nga ba ang makakatulong at dapat tawagin? Mr. Taxman! Narito na siya, ang tunay na kakampi ng bayan, kaibigan ng mamamayan at laging maaasahan. Mr. Taxman! Morning. Magandang umaga po sa kanilang lahat. It's now May 2. Unang Sabado ng buwan ng Mayo at panibagong episode na naman sa ating programa ng Mr. Taxman. At maya-maya po pag-uusapan po natin ang mga kaganapan sa kawanihan ng Rantas Internas, mga pagbabago o mga bagong issuances kung mayroon man. Pag-uusapan po natin yan dito sa ating programa. Inyo pong lingkod, Mr. Jerry Flores po at welcome to the program. At kasama po natin sa ang ating kasama na, of course, si Sally Ortega Bueno. Naka-ready na ba si Sally? Okay, nakasunod Yes. si Sally ngayon. Okay. Yes, good morning, Mr. Taxman. Magandang Morning, umaga Sally. sa lahat ng ating mga... Yes, hello, Mr. Taxman. Good morning. At magandang umaga sa lahat ho na ating mga viewers, lahat ng ating mga listeners. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng umaga dito sa ating programa ng Mr. Taxman, 10 to 11 in the morning. At sa lahat ng ating mga viewers, kung meron ho kayong concern, may gustong itanong sa mga taga-Bureau of Internal Revenue, sa ating studio guest, at syempre kahit kay Mr. Taxman, kung may concern kayo sa pakikipag-transaction sa BIR, feel free po na mag-message doon sa ating Facebook Live para yan po ay ma-address na ating mga studio guest at syempre ni Mr. Taxman. Agwa di Mayo na pero yung ilang lugar nakakaranas na ng konting ulan pero ang tindi pa rin ng init, partner, Mr. Taxman, no? Ang init pa rin, super init, so ingat-ingat pa rin po tayo at iwasan nga na lumabas ng bahay, lalo na ho yung from 10 a.m. hanggang 3 hanggang 4 p.m. talagang ang init pa rin, so ingat-ingat ho tayo. Iwasan ho nating ma-dehydrate, keep us hydrated at makaiwas ho tayo sa sakit. Akala ko pa naman kasama ka sa rally kahapon eh. Pero kahapon, di ba, bilang isang manggagawa, tayo nakikiisa dun sa mga panawagan para ho sa pagsusulong sa rights and welfare ng mga manggagawa. At sana yung kanilang mga panawagan, alam mo kanya-kanyang agenda yung mga nag-participate ng mga rallies kahapon at siyempre naman yung mga kanya-kanyang mga ipinupush sinusulong ng mga adhikain nila. So anyway, maganda naman at hindi gaanong nagkaroon ng problema yung mga rallies kahapon. At ang maganda, maraming inoffer na job opening yung ilang mga concerned government agencies at marami tayong mga kababayan na nagpunta doon sa job fair na kumbaga on the spot natanggap sila, nagkaroon sila ng trabaho. Dahil sa panahon na ito, 'di ba, na mahirap ang buhay dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, tumaas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo, talagang mahirap kung wala kang trabaho. So kahapon, araw ng paggawa, nagkaroon ng job fair at marami tayong mga kababayan na naghahanap ng trabaho na on the spot ay na-hire. So congratulations at sana marami pa tayong kababayan mabigyan ng trabaho. Nang sa gayon ay bumaba na yung bilang ng mga, hindi lang yung 'di ba, merong
unemployment, may underemployment na tinatawag. So, yan sana ma-address ng gobyerno para maging maayos ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Siguro isama na natin ang mga panauhin natin dito sa ating talakayan Oo. para makakwentuhan na natin. Alam mo, malapit na yung extended deadline ng BIR para sa filing ng income tax return. Oo, for 2 weeks na 2025 lang, parang income. technically 10 days, di ba? Or isama natin yung dalawang Saturday, parang ganun. Ano na lang, siguro mga 12 or 10 days na lang. Yung, although dahil, ano naman tayo, di ba? Dahil online na yung pagbabayad at payment, kahit weekend, ay pwede naman mag-transact ang ating mga kababayan. Pwede sila mag-file at magbayad online kahit weekend, kahit walang pasok yung BIR, tuloy-tuloy yung pwede nilang transaction sa BIR. Okay, so makakasama natin ang mga taga Region 5 ng Caloocan. Oo. Oo, at specifically yung mga taga West Bulacan. Revenue Region number 25A, West Bulacan. At yan ay sa pamumuno ng kanilang bagong district officer na si Romel Morante. So, ang mga panauhin po natin, ang primo ko Flores. Revenue Officer Carl McNeil Flores. Okay. Good morning, Carl. Good morning, sir. Sir, good morning din po, Ma'am Cecil. Good morning po sa lahat ng tagapakinig at nanonood nitong Mr. Taxman program. Welcome to the program. At kasama ni Carl, ang kanyang isa pang revenue officer ng West Bulacan 25A. Walang iba kundi si Revenue Officer Jeffrey Biauna. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Jerry. Magandang umaga po, Miss Selly. Ako po si Good Jeffrey morning, Biona. Jeffrey. Opo. Isang karangalan po ang maging panauhin po dito sa Mr. Taxman. Welcome. Welcome to the Magkagrupo program. ba kayong dalawa? Magkagrupo ba sina Carl McNeil at saka si Jeffrey? Magkasama kayo sa grupo? Hindi, Hindi sir. po, hindi. Hindi raw. Ikaw, Carl, sinong group supervisor mo? Ang group supervisor ko po ay si Sir Felberto Mangali. Okay. And then si Jeffrey? Under Group Supervisor Mario Andres po. Okay. At kung pinag-uusapan natin ang grupo, ano bang tinututukan yung KPI for Yung sa amin, sir. yung sa grupo Bali, na- under Sir Mangali, kami doon sa Oplan Candado. Oplan Candado. Marami Meron pa pa rin rin ba pala. nasa pipeline? Meron, sir. Marami pa rin. Di maiiwasan, sir. Lalo ngayon. Yung mga hindi sumusunod. Pero this year, nakailang buwan na tayo, meron bang nasampulan ng Oplan Candado? Kasi usually, dati nababalita na napasara itong ganitong establishment, pero recently wala na akong naririnig. So sa inyo bang district, this year, nakailan na tayo? January, February, March, April, may na-Oplan Candado? Wala pa? Meron po kami mga candidates and then syempre po sinesenda naman natin yung mga notices, medyo process, and eventually po pag nag-comply naman sila, hindi na po na itutuloy yung nawawala actual. na sa Oplan. Oo, hindi na po natutuloy yung actual na pagkandado kasi nagko-comply naman. So far naman po lahat naman nakapag-comply kaya wala pong nakakandado talaga. Ganun. At kayo naman, Geoffrey, anong tinututukan niyo sa KPI? Ngayon po yung grupo po namin, under po kami ng non-VAT taxpayer to VAT taxpayer. Yung mga nagta-transition to VAT. Marami ba kayong mga non-VAT registered taxpayers na tinutukuan niyo? Baka sakali nasa VAT program na dapat sila eh. Oh, yes po. Especially kasi sa West Bulacan, meron po kaming 11 municipalities and 2 cities. Marami kaming small and micro-small enterprises and mga online sellers na minsan biglang puputok yung magti-trending yung mga gamit, magti-trending po yung benta, yung mga TikTok videos, lalaki yung sales. So, hindi po maiiwasan na may mga nakakandidate po talaga na for transferring from non-VAT to VAT. Pero nangyayari din ba na from VAT, nagiging bumaba sa non-VAT dahil humina ang negosyo? Pwede rin mangyari yon. Pwede rin pong mangyari po. Pero hindi ganun kadali bumalik sa non-VAT. Opo. Ang nasa po kasi natin, revenue regulations, kapag nag-apply tayo ng bilang VAT taxpayer, meron po tayong 3 years, no, na 3 years VAT ka muna. After 3 years ng
di ka talaga lumagpas ng 3M, you can apply po for Yung 3 non-VAT. years ba is from ang inception from the time of registration o yung application lang? Ang alam ko po, taxable year, 3 taxable years. From registration, sir. From Ay, registration. from application ng From application. VAT to So non-VAT. kung dati ka nang nasa non-VAT group, ang counting period mo Oh, yung previous. from the time you apply. Yes, sir. Oh. So You have to prove na within those 3 years, you're below the may nangyayaring threshold. ganun, ano? Meron, sir. Oh, meron. Kasi, Ang alam mo kasi mga taxpayers, meron din nag-anticipate na baka sakali talagang yung mga nasa project study nila makukuha nila, malalaki na kagad ang yung targets. Pero kung minsan hindi rin nangyayari at hindi sila nakakawala doon sa level ng mga dapat nasa percentage taxpayers lamang. yes, sir. Tama po yun. Haba po. Pero mayroon bang mga insidente doon sa inyong monitoring na mga non-VAT na awareness na sila, na naabot na nila yung threshold, nagkukusa na sila na magsabi sa BIR na, from non-VAT, magiging VAT registered na ako. Magre-register na ako bilang VAT. Nagvo-volunteer or marami ang kailangan nyo pang i-call ang attention? Karamihan po, nagvo-volunteer kasi may mga, naman po sila, external accountant or mga bookkeeper na talaga pong ina-advise na si taxpayer na kapag lumagpas na po ng 3 million yung sales or yung benta threshold. nila, lumagpas po sa threshold na 3 million, inaasahan na po natin na katuwang po natin sila yung mga practitioners na hikayatin si taxpayer na undergo from non-VAT taxpayer to VAT taxpayer. Dito sa inyong findings, marami rin ba ang dumadating na sa punto ng nalagpasan na nila yung threshold? Sa ngayon po, meron kaming, kung hindi po ako nagkakamali, 18 taxpayer lang naman po. Mostly yung mga talagang mga taxpayer na hindi sila knowledgeable pagdating sa taxation. Anong profile nila? Anong nature ng mga business nila? Meron pong mga catering na talagang biglada lang yung kukuha pala sa kanila kasi sumikat sila sa Facebook, yung mga caterer sila, pinupuntahan sila ng mga events, mga nagpapakasal, nagpapabinyag, na hindi po nila inaasahan na dumaming customers, nasarapan siguro yung mga previous customers nila na bigyan Na-endorse sila. Na-endorse, yan, biglang dumami. So, hindi naman lahat maalam pagdating sa tax. So, kaya nandito po kami ngayon sa Mr. Taxman, magbigay po ng kaalaman sa mga taxpayer po natin, no, sa RR5 at sa RDO 25A West Bulacan na kapag lumagpas na po tayo sa threshold ng 3 million, no, magpunta na po tayo, sumangguni na po tayo sa BRRDO 25A para po mag-apply na ng VAT. Yan ba pwede Paano yung mag-apply? proseso ng pag-apply? Magre-register lang sila, ganon? Magpa-file po ng 1905 yung from tax type po na from non-VAT, i-check po nila yung VAT taxpayer. So sa rider po yung lumang resibo, lumang COR, papalitan po yung resibo ng VAT receipt. Yung COR po from nakalagay doon na non-VAT sila. Wala So silang papalitan lahat yon. Opo, papalitan. Papalitan. Yung Resibo. yung bang mga taxpayers ninyo who are now doon sa mga percentage taxpayers and moving on to VAT, meron ba kayong estimate kung halimbawa during the year from January to April, ilan ang napansin ninyo dapat mag-file na sila for a revision or change of status? Sa ngayon po, bibihira, no, yung nagpa-file ng from first quarter, second quarter, third quarter. Mostly po, kapag lumalagpas sila ng 3 million, mga fourth quarter. Siguro may mga iilan po na lumalapit na lumalagpas sila sa threshold sa offices namin. Pero hindi po ganun talaga kasobrang dami. So, isa lamang yung project na tinututukan ninyo, yung isa about yung Oplan Candado, and then sa inyo, tungkol nga dito sa monitoring ng VAT to non-VAT, tigisa lang kayo ng mga project na tinututukan? Actually, ma'am, yung pong sa mga group, merong assigned
na mga projects. Pero lahat naman yan covered. So, meron pong for inventory stock taking, for tax mapping, for TAMP monitoring, ano ba? Yung pong TAP or Taxpayer Awareness Program. Yung tuloy-tuloy naman po, iba-iba lang yung mga personnel or mga group supervisors po na nag-lead ng mga projects na po yun. Ilang grupo ba meron dyan sa inyong district? Ilan ba tayo? 9. 9 groups po kami sa RDO 25A. Kasi malawak ang inyong district, Opo. di ba? Ilang may city and municipality, ilang syudad at ilang munisipalidad na sasaklaw ng inyong district? 2 cities po, ma'am, tapos 11 na municipalities. So, parang 13. Ano mga cities ito? Yung cities po is Malolos and Baliwag. I see. Okay. Pero yung bagong international airport, sa jurisdiction ninyo yun, Halo po yun. Meron sa 25A, meron din po sa 25B. na nasasakupan Yes, ng... apo, So, sir. ganong kalaki ang yung area na meron ang yung bagong international airport. Yes, sir. Actually, So, ang ongoing inyo bang- pa ang ano nila. Ongoing pa yung pag-acquire ng mga properties kasi mapapansin, dumadaan din po kasi sa So, amin yan. anong mga lugar yung nasasakupan ng 25B? Sa B, sir? Sa B? Oo. Yung, ano ba? Santa Maria, San Jose del Monte, San Ildefonso, North Sagaray, 25B po yung East Bulacan. Di namin medyo kabisado. Pero Oo, yung, kasi kayo to A. Opo, A Kayo po 25A. So sa inyo, 2 cities and 10 municipalities, tama ba? 11 municipalities. 11. So 13 lahat. 13 po. Opo. So kung ongoing yung mga pag-acquire ng properties, so malakas ang transaction sa ONET sa inyong district? Yes, ma'am. Actually, hindi lang sila. May mga, kasi if, isa sa primary industries ng Bulacan talaga is real estate. Kung mapapadaan kayo sa Bulacan, NLEX, yung iba doon is parang nagko-convert na from agricultural to residential. Minsan, may mga portions pa po na dahil maluwag yung kalsada, nagiging daanan ng truck, nagiging industrial, warehouse, yun po. So ang inyo bang district, itong 25A, isa ba ito sa may mataas na goal pagdating sa Revenue Region 5? Actually, ma'am, Kayo ba number 1, number 2 sa may pinakamalaking goal sa mga district sa Region 5? Sa Region 5, number 1. Sa Region 5, ma'am, kami po ang number 1. Ang goal namin for the whole year 2026 is 12.8 billion. Billion. Yes. Oo. Yung, Dati Mr. Taxman, di ba, Caloocan? yung Ngayon, up to ano April na, ba, 25A. kumusta ang collection ninyo? Medyo hindi pa kami nakaka-goal, sir. Kasi, di ba, you know, sir, may lumabas na extension ng ITR. So, we expect na April 30, marami pong papasok na collection. April 15 and 30. So, hindi pa So, yung iba, na-consolidate? hindi pa po na pumasok lahat ng collection. Meron pa rin so, syempre malalaman yan a week or two Yes, after sir. the end Apo. of the period. Opo, tama po Oo. yun. Tingnan natin yung filing no nakaraan. Although, alam natin, extended ang filing ng income tax return up to May 15. Yes, sir. So, up to April 15, kumusta naman yung compliance ng ating mga taxpayers pagdating sa filing ng returns? Actually, sir, nagtawag kasi kami nung time na yun ng mga TAMP namin na-assigned. So, ang sabi naman nila yan ang una ninyong minomonitor. yes po, tinatawagan namin to appeal to them not to pay the correct and taxes, to pay on time, or to pay ahead of time. So, marami po is majority nakapag-file na. Bago mag-April 15. Apo, kasi nga ayaw na yung hassle of baka kasi mamaya may mga unplanned incidents na baka mag-offline, baka yun po, yung mga ano. Kaya nag-advance po sila. Na-extend ang filing to May 15. Pero, Yes po. alam mo, inaasahan na tuloy-tuloy ang filing. Pero ganun ba ang nangyari? Mukhang natigil ang Medyo filing. natigil. Kasi may nakausap may mga accountant, sayang daw yung puyat nila nung 10, yun, di ba, sir, holiday nung 9? O meron daw hindi nag-holiday, tapos biglang nag-extend. Sayang naman yung puyat namin. Ganun Ganun nangyari. So parang ang nangyari, naglaylo muna sila, pahinga. And eventually po siguro ngayon, papasok na yung mga hindi pa nakapag-file last month. 2 linggo na lang. Yung extension, baka mamaya
hindi pa sila makahabol doon sa extended deadline. Pero the mere fact na idiniklara yung extension a day before April 15, sa tingin mo marami pang hindi nag-file or konti na lang yung mag-a-avail pa nitong extension? Tingin ko ma'am, mix yan eh. Meron mga maaga kasi talaga mag-file, meron din pong talagang yung Last minute day. mag-file. Nung 14, parang hapon na po ata lumabas yung namin nun nung circular na extended So, yung iba po doon ready na. So, parang nabigyan lang sila ng time to double check the records. Biglang, oops, teka muna may extended naman Ganun talaga yung attitude pambayad namin, gastusin muna. Opo, Parang tama ganun. po yun. Tama. So, Okay. meron pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa niyong information dissemination tungkol dun sa yung bagong deadline, May 15 deadline. Kahit na sa tingin niyo, konti na lamang ang pwedeng hindi nakakapag-file and pay ng kanilang income tax returns. Yes po, may Facebook page po kami no RDO 25A West Bulacan kung saan po tayo nagpo-post sa mga LGUs po and municipalities po. Naglalagay po tayo ng ating notice to file yung natin for the extended period of May 15. May mga filing center po tayo kung saan po nag-a-assist kaming mga revenue officers with group supervisors na to assist filing po ng mga ITRs sa mga munisipyo, sa mga malls under po sa Bulacan. Yung bang... So may filing center kayo sa malls at saka meron sa nga silang mga filing barangay, centers sa munisipyo. Kasi ang lawak ng area na saklaw ninyo, no? So hindi lang dun sa inyong district office, ilan sa mall meron kayong filing center at saka saan sa okay. munisipyo? Bago nyo sagutin yan, babalikan natin ang ating mga panawin. Ang oras po natin, 26 minutes after 10 o'clock in the morning. Mr. Taxman. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa tradisyon ng paglilingkod ng tamang balita hanggang sa sports. Hatid ng mga OG sa sports. Benji Paras at Ronnie Magsanok. Benji Paras, Ronnie Magsanok, Walang Bolahan. Sa DWIZ News Nationwide. Saturdays, 4 p.m. Malalaman ang tama sa Walang Bolahan. Walang Bolahan, Walang Bolahan. Walang Bolahan, Sa DWIZ News Nationwide. Walang Bolahan. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Latest, pinakabago at DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito ng tamang balita sa oras na ito. Tiniyak ng Manila Water na sapat ang kanilang supply ng tubig ngayong tag-inita sa kabila ng tumataas na demanda at inaasahang epekto ng El Nino. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Head DT Galang, taon-taon na nilang pinaghahandaan ang pagtaas ng konsumo ng tubig tuwing summer. Kaya patuloy niya ang kanilang kumpanya sa paghahanap ng ibang mapagkukunan ng supply upang masuportahan ang lumalaking pangangailangan. DWIZ News Catch Up. News Catch Up.
At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News app at website. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Mr. Taxman. At nagbabalik po yung programa Mr. Taxman at kasama pa rin natin mga panauhin mula sa District Number 25A West Bulacan, ang Revenue Officers na sila Carl McNeil Flores at Revenue Officer Jeffrey Biona. At kanina may nakabitin na katanungan ng ating kasamang Celia Ortega. Yes, oo. Kasi sabi ko nga, the mere fact na ang laki ng saklaw ng inyong district, so sabi mo meron kayong mga filing center bukod doon sa inyong opisina sa Revenue District 25A. Oo. So, ilang filing center meron kayo sa mall at gayon din sa munisipyo? Tama ba? Meron sa munisipyo? Tama po. Last Okay. time po, nung before mag-April 15, meron po kami sa munisipyo ng Giginto at Malolos. Then, meron din po kami sa Walter Mart Malolos and Walter Mart Baliwag. Anong oras open yon yung mga filing center na yun? Open po yung filing center natin pag open po ng mall. Minsan po kasi 10 a.m., minsan 11 a.m. Nagtitipid po kasi sa kuryente yung mga mall natin. So, hindi po namin masigurado kung anong oras po. Pero pag nag-open po yung mall, nandun na po kami. Hindi makapag-umpisa Hanggang anong oras? Hanggang alas 5 po ng hapon. Hanggang 5 p.m. Ay, yung sa munisipyo, saang munisipyo meron kayong filing center? Nung last week, meron kami sa sa LGU po ng Giginto, tsaka LGU ng Malolos po. Doon kami Last naka-assign. week, hanggang ngayon? Or wala na? Ngayon po magkakaroon ulit kami, pero pinag-uusapan po kasi para makakover kami ng mas malaking area na ilipat naman sa ibang LGU. Pero ngayong Sabado na ito, kasi last 2 Saturdays ba mangyari? Open ba kayo? May mga skeletal Yes po, force ma'am. kayo ngayon? Meron tayong mga revenue officers assigned dun sa office namin ngayon. So, Pati dun sa filing center? Yes po, meron pong assigned doon. So, if ever meron po silang mga question. Yung LGU, ma'am, sarado kasi ng weekend. So, wala po yun. Yung so, nasa mall lang ang open? Actually, ma'am, wala ata no? Wala po sa mall. Wala Bali, din. ang mall namin, yung regular working days, Monday to Friday. And then, pag po sa Monday to Saturday naman po, sa office po, meron. Sigurado po yun. Pero today, open din yung authorized agent bank? Open din ba yung mga authorized Sarado agent po yung bank? bank kasi alam kong working hours din po nila is Monday to Friday. Pero yung online payment po natin, nagpo-push through naman po siya. Paano nga pala yun? Yung mga bangko, most of them open until 3 o'clock in the afternoon. So, after that, paano? Hindi na sila tumatanggap ng payments? Sir, alam ko meron kaming ini-issue na bank bulletin regarding dun sa extension ng banking hours dun sa last 2 weeks before ITR deadline. So, hanggang 5. Yun yung ang huli kong nabasa doon sa bank bulletin na galing sa... Pero I understand yung mga bangko will not accept other transactions except payment ng BIR, yung mga taxes until 5 o'clock. Yes, sir. Pero syempre, we cannot control kung ano yung internal policy ng bank, sir. Pero sa amin, we request them to extend their banking hours to accommodate our taxpayers po. Yung bang, itong until April 15, yung bang, anong naranasan ninyo doon sa File Anywhere? Naapektuhan ba kayo noon? Yung File and Pay Anywhere? Yun yan Under, sa ease of under paying the tax. law. Wala naman sa actually, ang naging difference lang kasi niyan is nagtatransmitan po yung iba-ibang offices ng mga out-of-district filing. So ngayon naman po kasi
or focus talaga sa digitalization, more on online. So, ang medyo nagiging issue is yung pong transmittal between out-of-district banks. Yung mga bangko, yun ang po. problema. So, for example po sa amin kasi, magpa-file ka. Pero ang i-consider naman ninyo yung collection. So, yung pa rin eventually, pumasok pa rin ng naman bangko yan. pa rin ang yes, kinakailangan. Sir, tama po yun. Papasok pa din naman siya either way. Kailangan lang, on our side, i-reconcile po sa record. So, sa collection section naman po namin, yung gumagawa, no? Yun ang trabaho nila. Yes, sir. Anyway, ino-observe pa rin ba yung 4-day work week ng BIR kahit ngayong merong deadline, may extension sa deadline para sa filing and payment ng ITR? Yes po, skeletal workforce pa rin po tayo ng Friday. Pero yung sa filing po ng ITR, kahit nga po Sabado, nandun po kami sa office, nag-a-assist po kami ng mga taxpayers to file po yung ITR nila and teach them to pay online na rin po para hindi po sila mahirapan ng makapagbayad ng banking hours. Ibig sabihin, Monday to Friday may tao sa BIR at ngayon dahil magde-deadline, hanggang Saturday meron. Yes po. Pero ito mga skeletal lang, maraming work from home. Yeah, most practical, all government offices are observing yung 4-day week work. So walang Friday work actually. Anong treatment yan sa BIR? May tao sila. Skeletal workforce po, lahat po ng frontline may naka-duty po. Same as same as parang Monday to Thursday na may tatao pa rin po sa lahat ng mga ating frontline na para po makapagserbisyo sa mga taxpayers. So on a Friday, paano? Kapag Friday po, may mga naka-duty po doon, counter 1 to 14. Pag may mga kukuha po ng e-cars, magpapakompute ng mga on-it transactions. So may mga tao pa rin? Yes po. So somebody to attend mga taxpayers will be coming on a Friday? Yes po. Ay, para dun sa mga SMEs, di ba yung kanilang may option sila na gamitin yung lumang form na nasa website nyo or kaya mag-manual filing gamit yung bago na form pupunta sa inyong office. So, aware ba yon yung ating mga SMEs tungkol doon? Actually, ma'am, last day, April 28, may lobas na update regarding sa EBIR form. So, yung bagong form na binabanggit nyo po, yung Form 1701MS. Available na? Available na siya sa EBIR. So, pag dinownload nyo po yung ito EBIR yung para version. para sa small and micro. Opo, kaya MS micro and small. So, available na siya doon sa bagong version po ng EBIR forms. So, para po doon sa mga micro and small taxpayers natin na hindi pa nakapag-file, pwede silang mag-download ng bagong version ng EBIR form and then maggamit na nila yung yung computerized version. At this ito time yung 2 pages. Yes, ito yung 2 pages, no? Opo, yung simplified version po. At this time so ba yung bagong form ng MS, yung for micro and small taxpayers, available na siya sa online? Yes, sir. Available na siya sa EBIR form. Pwede na. Nung ito lang, April 28, lumabas yung bagong version. Naihabol. Yes po. Naihabol so siya. available na for micro and small taxpayers. Yes, sir. Available to go na siya. online with the new form. Yes po. Yun. So, hindi na kailangan yung mga inimprenta nyo na form, yung para sa manual filing, no? Lahat online na. Actually, available po siya for convenience sake po. Pero if ever po man mga taxpayer, kasi wala pa naman po lumalabas talaga na bawal na eh. Yung huli po namin lumabas sa circular, pag MS is manual po eh. So, if ever po, kasi baka bago rin sa paningin nila yung form dun sa EBIR, pwede pa rin naman silang mag-manual, pumunta sa amin para to guide them properly po. Pero yung old form na dati available, optional sa kanila, tinanggal na yon sa website at ipinasok na itong bago. Meron pa rin, ma'am. Downloadable naman po lahat ng forms natin sa BIR website eh. So, malinaw, no, na itong MS form para sa micro and small taxpayers, pwede na online. Yes po. Para hindi na sila mag-manual. So, hindi na kinakailangan dalhin pa sa BIR para i-file yung hard copy. Yes, sir. That is correct po. Okay, kahit ngayon ay online na, 'di ba? Dahil talagang digitalized na lahat ng transaction, filing and payment online.
Pero dun sa inyong e-lounge, lalo ngayon may deadline sa May 15, marami pa rin bang mga taxpayers ang pumupunta para magpa-assist sa inyong e-lounge? Actually po sa e-lunch, yung ina-assist po namin is yung mga other concerns na po ng BIR forms. Sa ngayong dahil po magde-deadline, parang 6 groups ang naka-duty sa amin to assist yung filing ng ITR sa specific location namin dun sa office. May mga kanya-kanyang laptops din naman po and printer para po ma-print at ma-guide po na mag-file yung taxpayer po online. Pero yung e-lunch po, open naman po siya, pero mostly po nung kinikater niya is yung mga filing po sa mga online transactions, mga nag-apply ng online tin sa Orus, mga gusto mag-apply ng online registration, mga mag-i-onet. So, open po yung Orus, pero dahil nga po magde-deadline, may additional po kaming mga revenue officers na naka-assign to assist para mag-file ng ITR. Yung bang mga inyong satellite offices, equipped ba with the computers yun para doon na pwede mag-file online yung mga taxpayers? Yes po, may mga issued laptops po sa mga group supervisors na dinadala po namin para po pag nakapag-file po yung taxpayers, doon po namin sila magagamit po namin yung laptop para po makapag-file online. So, ito bang mga taxpayers pag nagpunta ron sa satellite office, automatic ba yun na nakalink sila or ipapasok lang muna sa computer? Ipapasok po sa computer, tas fina-file lang naman po siya online, sinasubmit siya online. Magpapasok naman po yung confirmation email po sa email na binigay po nung taxpayer. Okay. So, okay, balikan ko lang yung yung file and pay anywhere. So sa inyong district, marami ba na doon nagpa-file, nagbabayad na hindi taga RDO 25A? Sa amin ma'am, medyo kasi mahirap yung lugar sa amin. So walang public transport doon. So bihira po yung outside district na pumapasok sa office namin para mag-file. So, at siguro marami rin talaga ng mga taxpayers. Parang magka-anuhan lang yung A and B. Yung mga mag-file ng out of district. Out of district. So bihira no, dahil nga dun sa inyong sitwasyon sa location ninyo. So hindi nyo nagiging problema kasi may mga district na namumroblema na i-monitor nila at tatawagan nila ibang district para sabihin parang i-transmit na yung binayad sa kanila na dapat ay para sa district nila. So hindi yun masyadong problema sa inyong district. Yes ma'am, tama po. So malaking bagay ang online transactions ng mga taxpayers. Dahil nga isa sa problema yung convenience of transpo. Yes sir. Yun ang problema pa rin doon sa lugar ninyo. Walang public transport na regularly dumadaan doon sa inyo. Paano kung gustong pumunta ng mga taxpayers doon sa district office? Base sir doon sa mga nakakausap ko pong taxpayers, through MacArthur ang daan. Siyempre sir, may mga P2P doon, buses, and then meron doon parang street na merong mga tricycle na nag-o-offer. Papunta sa office namin. Pumapasok din sa loob. Yes po. Sa may offices ninyo. Yes po, tama sir. So, yun yung based dun sa na-interview kong taxpayer kung paano sila mag-commute papuntang opisina. Saan ang pinakamadaling daan kung papunta dun sa district office? Sir, if meron silang private cars or vehicles, ang pinakamabilis na daan po sa amin is yung NLEX Balagtas exit po. Anong exit? Balagtas exit. Okay. So, bali, madadaanan po nila yung parang Shell stopover and then yung unang exit nun yung Tabang. So, paglabas ng Tabang, ilang 500 meters lang po, yun na po yung Balagtas exit. Okay. So, along Plaridel Bypass Road lang po. Otherwise, kung dadaan ng MacArthur Highway, yun po kasi yung sa public transport. Public transport. So, bus or P2P or jeepneys and then tricycle pa po papunta sa office namin. Okay. Itong ito bang district ninyo ngayon, ano ang mga tinututukan ninyo mga priority projects? Actually sir, ngayon more on tax awareness, then monthly meron tayong inventory stock taking, meron po tayong tuloy-tuloy po din yung
TCVD or tax mapping activities natin. So, and then meron din po tayo, tuloy-tuloy rin po yung mga operations natin against illicit cigarettes and vape. Ano po yan, based dun sa directive po nung original director namin, si Attorney Emmanuel S. Ferrer Jr. Nung si Director Tan nasa sa region, ang kanyang tinutukan yung TAM program. Yes sir, that is correct. So ngayon si Director Ferrer, ano ang kanyang priority project? Ngayon sir, more on enforcement and tax awareness po. Bali, ang reason behind is an informed and well-educated taxpayer is a taxpayer that pays the correct taxes. Parang ganun po ang ang logic. So, mas alam ng Yung taxpayer. inyong yung tax awareness din ninyo, more on online na lang o meron pa kayong face-to-face na mga seminars sa mga taxpayers? Ano po yun, combination. So, lagi pong, regularly po, meron online or Zoom seminars, and then, meron pong mga ini-schedule na face-to-face seminars po. So, malaking challenge sa inyong district dahil kayo palang number 1 na may pinakamalaking goal for this year, no? So, magkano challenge ang siya target na... ninyo? Alin po? Magkano ang target ninyo For this year? For the year 2026 at ano na tayo, nasa ikalimang buwan na ng taong 2026. So, nagkakaroon pa tayo ng mga problema, di ba? Dahil dyan sa mga crisis. So, malaking challenge. Ang goal po namin is for the whole year 2026 is 12.8 billion po. 12.8. Pero ang accumulative goal po namin ng hanggang April 30 is 4.2. Compared to last year, gaano ba itinaas ng target ninyo for the year? Yung growth rate, sir. Based dito po sa na-provide kasi sa akin is halos 9% yung increase. 9%? Opo. So, hindi gaano malaki ang itinaas. Okay, babalikan po natin ating mga panauhin dito sa ating programa. Ang oras po natin, 15 minutes before 11 o'clock in the morning. Mr. Taxman. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Mr. Taxman. Okay, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa, Mr. Taxman. Kasama pa rin natin mga panauhin mula sa District 25A West Bulacan sa BIR. Walang iba kundi Revenue Officer Carl McNeil Flores at Revenue Officer Jeffrey Biona. Partner? Okay, curious lang ako dahil syempre yung lugar na yan ng ating mga panauhin. I'm sure nung nagkaroon ng deadline para sa
pag-avail ng estate tax amnesty, malamang ang dami nag-avail. Ngayon ba lahat ng mga yon na-issuehan na ng e-car? Or marami pang pending sa inyong district? May aware ba kayo doon? Alam ko po kasi yung sa deadline po nung amnesty natin, marami pong humabol para po magbayad ng tax. Pero hindi po Oo, lahat I'm ng sure. taxpayer nag-proceed to e-car. Siguro dahil sa mga other requirements na kailangan nilang asikasuhin. May mga kailangan silang ipasang mga titulo na patunay talagang nakapangalan sa namatay yung mga properties, yung mga pagpapapirma sa extrajudicial settlement. Mostly ng mga taxpayers nag-file para po makapagbayad ng buwis at ma-avail yung tax amnesty natin sa estate. Pero hindi pa po lahat nag-proceed for e-car dahil sa choice po ng taxpayer na i-hold muna yung transaction, siguro dahil sa may mga pinag-uusapan pa silang hatian ng mga tagapagmana sa mga property. So, makukuha rin nila eventually basta't makomply nila yung mga pending pang requirements. Yes po. O kasi nakabayad na sila, di ba? Naihabol nila bago yung deadline. Yung mga nakarang amnesty nga, marami doon sa mga taxpayers nag-avail lang at nagbayad ng minimum. Karamihan sa kanila minimum lang ang binayaran. Lalo na yung mga ngayon pa lang nagsasubmit ng kanilang extrajudicial settlement dahil nga either mayroong problema sa yung pamilya kaya hindi magawa yung extrajudicial settlement or pinag-uusapan pa sa korte kung paano ang hatian. So ngayon ba doon sa mga late filers ng extrajudicial settlement, ano ang napapansin ninyo doon sa mga properties na sinasubmit nila based on their availed amnesty? Madalas po dumadagdag yung properties nung nag-avail sila. Parang bigla na lang silang nalalaman na may another property pala si mother or si father or si grandfather na hindi nila alam. So hindi na isama sa amnesty. Hindi na isama sa amnesty. So paano treatment niyo niyan? Ngayon tapos na ang amnesty, sila ba'y mabe-benefit pa doon sa inavail nilang amnesty? Kukupitan po namin sila, sir, kung mayroon pong additional payment, magbabayad sila. Pero parang ang sagot ng ibang taxpayer, antayin uli namin yung panibagong amnesty na nababalita. Meron ba? Oo, kasi may ngayon meron ngayong pending na proposed bill sa House at Senate na magkaroon uli ng estate tax amnesty na hanggang 2028 yata, 27. Basta ang isa sa mga nag-file, si Senator Kiko Pangilinan. Ilang senador yung nag-file dahil sabi nila maraming mga kababayan natin ang bigo pa rin mag-avail nitong ilang beses nang na-extend na estate tax amnesty dahil nga, di ba, nagkaroon ng pandemic. So ngayon meron uling pending sa House of Representatives at maging sa Senado. So baka yung iba, ang mentalidad, dito na lang ako sa another estate tax amnesty na posibleng aprubahan ng Kongreso. Another round. Another round. Well, lalo pa sa lugar nila, di ba? Dami dyan na I'm sure hindi pa nakapangalan sa kanila yung mga minana nilang lupa sa mga yumao nilang mahal sa buhay dyan sa lalawigan ng Bulacan. I would suggest yung mga nag-avail ng amnesty at hindi pa nakakakompleto ng mga requirement like extrajudicial settlement, tapusin na nila under that same program. Pero kung halimbawa mas malaki yung property na lumalabas doon sa isasubmit nila extrajudicial settlement, paano ang treatment yan? Will the values incur now penalties because it's outside of yung amnesty program? Actually, sir, yung amnesty na previously ginawa is meron siyang yung 2118EA, yung information form, nakalagay doon kung ano yung mga property na sinama nila or ina-applyan po nila ng amnesty. So, ngayon, tulad ng sinabi ni Sir Jeff, if nag-submit sila ng extrajudicial property containing additional properties, so, yung additional properties na yon, we will recompute po that and then based on the prevailing tax rates during the time of death nung deceased.
So may penalties yung, Yung undeclared. Hindi linawin natin, no? Yung mga properties na listed as part of the amnesty program, wala nang problema yon. Yes, sir. That is Talagang, correct. well, actually, baka sa computation ng amnesty tax, nandoon na yun. Yes, sir. Na. Apo. Pero kung may mga additional properties na hindi kasama doon sa mga na-avail for the amnesty, magkakaroon ng penalties Yes, yun. sir. Tama, Based sir. on, pero it will also base pa rin yung tax niyan at the time of death. Yes, sir. Tax rates based dun sa prevailing rates po when the time of death, and then syempre po yung values ng property nung time of death din po. Oo. What happens? Hindi ba mayroong mga waiver, may nag-waive ng mga in favor of yung mga siblings or mga whoever, mga brothers or sisters, yung mga ganun. Paano ang treatment ninyo? Sir, sa amin naman sir, pag general renunciation, exempted po 'yun sa donor's tax. So but when it comes to specific identification, So wait, kung yan ay waive in favor of the state, balik sa state, walang problema. So kung in favor of a brother or a sister, paano? sir, sa amin kasi sir, meron kaming circular na pag at the end of the day, if hindi equal yung na-receive ng mga heirs, parang for example po, specific identification, certain estate, 3 properties, kay brother 1, kay brother 2, kay brother 3 yung each properties na unequal po ang values, meron kaming computation nung donor's tax. Kasi dapat equally divided, Yes ano? po, Under the law, dapat pantay-pantay yung paghati ng property. Yes po, that is correct. Tama ba? Po. Opo, Tama correct po. Yun nga. Anyway, Basically kasi, pag pinaghati-hati yun, dapat pare-parehas ang values na Yes, matatanggap tama, ng sir. bawat isang Tama po heir. yun. Paano nga kung property designation? Ibig sabihin, itong property 1 mapupunta kay heir number 1. Tama, Property sir. number 2, doon sa heir number 2, and property number 3 sa heir number 3. So, possibly na hindi magkakaparehas ang Values nun. values Values. nito. So, Yes, paano sir. ang treatment nun? Yun sir, bali meron kaming mako-compute din na estate. So for example, 3 million po. For example lang po, sir, no? 3 million yung total values ng 3 property. Kaya lang di sila pantay-pantay, isang 500, isang 1 million. Oh, yung Isang iba-ibang, in short, iba-ibang Iba-iba values. values. At the end of the day, yung default value dapat tig-1 lang sila. So kung sino yung kung ang na-receive na lang niya na is 500, meron siyang assumed donation po doon na 500. Tama. So, kung mas malaki siya, meron siyang donated portion. Yes, Tama po. Sino magbabayad noon? Donor's tax kami sir. So si donor ang magbabayad. Kung sino pa yung nagbigay, siya yung magbabayad, sir. Yeah, kung galing sa estate. Kung galing sa estate yun. Opo sir, may babayaran pong donation. May yung beneficiary magbabayad ng donation. Opo. In favor of whom? Kung sino po yung may pinakamalaking nakuwang estate. Kung kunyari po yung isa, ayun nga sabi ni Sir Carl kanina, 500,000 lang yung nakuha niya. Dapat 1M yung makukuha niya. So may 500,000 siyang dinonate. So sa donor's tax po natin, yung 500,000 niya is masasubject sa donor's tax. Yeah, okay na ko, medyo patapos na yung oras natin. Bukod doon sa May 15 deadline, may iba pa bang deadline na dapat tayong i-remind sa mga taxpayers? Actually po Ngayon yung ay May 2. May 15, ano din po yun first quarter ITR Magkasabay. ng 2026 for individuals po. So sabay dalawang sila. deadlines Opo. sa May Tungkol ng 15. Mayo, mga deadlines. Pakiulit mo nga yung mga deadlines for the month of May. Bali po yung extended deadline ng ITR filing for taxable year 2025. Yan ang major na... Yun yung May 15. Pati po May 15. yung to clarify din po yung mga attachments kasi dun sa previous circular po 15 days after nung filing ng ITR, so April 30 yon. Pero ngayon po May 15 na din siya. So sabay po yung filing ng ITR mismo and then yung mga attachments through EAFS. So, May 15 yung mga din po attachment, halimbawa, mag-avail sila of the May 15 deadline. Yes, Kailan yung mga attachment no? May 15 din, sir. Sabay na.
May 15. So hindi wala Hindi nang siya yung plus allowance. 15. Hindi na-extend. Opo. Hindi na-extend yun sa Then na-extend din, ma'am. Kasi nung ang default dapat deadline April 30. natin, April 15 for the ITR, and then April 30 for the attachments. 30. So itong okay. extended deadline, linawin natin yan kasi Yes, sir. baka Oo. magkakaroon ng kalituhan na naman dyan. So, same May 15 deadline yung na ng May deadline ng 15. filing of income tax. Yung mga attachment At dapat attachment. kasama na. Yes, sir. May 15 din po yun. Meron lumabas sa aming circular na Okay. sabay-sabay na yan So lahat. wala Sabay. na extension Wala yung na. filing ng mga attachments. Attachment. So Yes, sir. malinaw yun kasi baka sasabihin nila nag-extend ng deadline so dapat extend Extend din din yung yung attachments. attachment. So malinaw. Actually, na-extend din. Na Kasi walang- dapat April yung 30, di attachment, ba? wala nang extension yun at kasabay na sa deadline ng filing ng income Yes, sir. tax. That is correct. Okay, so on Okay, that note, nako, bye-bye tayo time na. magpapaalam sa ating programa at ating pasasalamatan ang ating mga naging panauhin dito sa ating programa, Mr. Taxman, ang mga taga-revenue, District number 25A, West Bulacan. Walang iba kundi mga Revenue Officer Scar McNeil Flores at si Revenue Officer Jeffrey Biona. Nais ko ring batiin at pasalamatan ang inyong District Officer sa Romel Morante, yung inyong Director si Manuel Ferrer Jr. Ay, may bago kayong assistant, ano? Yes, sir. Assistant Director si Mary Ann Canare. So, sa ating mga taga-subaybay, marami pong salamat sa inyong pakikisama dito sa ating programa at babalik tayo sa susunod na Sabado sa pagtarangal nating programang Mr. Taxman. Jerry Flores po. Bago tayo magpaalam, nais ko lang paabot ng pakikiramay sa pamilya na ating kaibigan na si Avic Amarillo sa pagyao una. Mga 1 week or 2 weeks ago namatay yung kanyang father at kahapon naman po ang namatay yung kanyang ina na si Ma'am Estrella Amarillo. So nakikiramay po tayo sa buong pamilya ng ating kaibigan na si Avic Amarillo. Magbabalik po ako mamaya 12 to 12:30 IC Balita Nationwide at 2 to 3 in the afternoon sa ating programang Usapang Senado. Antabayanan niyo na po, susunod agad sina Attorney Lorna Capunan at Sir Jimmy Regalario sa kanilang programa. Laban para sa karapatan. Bye! Sumainyo ang